Inasahan na raw ni retired Lieutenant Colonel George Rabusa na magsasampa ng reklamo si dating General at dating Secretary Angelo Reyes. Pero hindi natitinag si Rabusa. Nakatutok si Sherry Torres. Ganun din na attitude. Natawa lang si retired Lieutenant Colonel George Rabusa sa isinampang kasong kriminal sa kanya sa ombudsman ni dating AFP Chief of Staff at Defense Secretary Angelo Reyes. You're not taking seriously the case filed by Secretary Reyes? No, I don't care about it. Tinawagan ako ni Senator Jinggoy kanina eh. Sinabi ko sa kanya eh. Sir, dinimanda tayo ni ano. Alam ko, sabi niya, kaya kita tinawagan eh. Bayaan mo yan, sabi niya. May death threats din daw siyang natatanggap. Pero inasahan na niya ito bago pa siya humarap sa Senado noong Huwebes nung ibunyag niya ang umunoy pagkupit na milyones sa pondo ng AFP na mga dating Chief of Staff ng AFP kasama na si Reyes. May threat ka ba after this? Meron, nung kinabukasan pa lang eh. Kurbito da sir. Papailan daw ako ng kaso. Dahil daw sa dami na impormasyon na handa na ngayon ibigay ni dating Lieutenant Colonel George Rabusa, hindi niya natapos ngayong araw na ito ang kanyang affidavit. Pero ang target daw nila bukas ay matapos ito ng umagang-umaga at agad niya ididiretso sa Senado, pati na rin sa Department of Justice. Mas lumalakas daw ang loob niya ngayon dahil pati taga-simbahang Katoliko at si NBN-CTE scandal whistleblower Apolinario Jun Lozada sumusuporta na raw sa kanya. Ina-arrange nga nila Jun Lozada na na puntahan ako ng NANS. Tapos meron bang sinabi sa akin si Danny Lim na meron yatang ilalabas na statement yung CBCP. Statement of support for me and to protect me. Pero wala raw plano si Rabusa na magpakustodya sa mga madre at pari, gaya ng ginawa ni Lozada. Dagdag seguridad lang daw sa kanya at kanyang pamilya ang hiling niya. Pero di na iwasang baluhan ni Rabusa na ikwento ang pandidiri sa kanya ng mga kaanak na madawit at makasuhan siya sa korupsyon sa AFP noong 2004. Ang nanay ko, gusto niya makita niya ako bago siya mamatay. General ako, so na prostrate siya. Kaya siguro nadali buhay. Yung father mo, sir, buhay ba? Buhay pa. What did he say, sir? Hindi pa niya ako kinakausap, although through my brother. Ang words lang nila is they are in full support. Tapos mag-ingat lang daw. Sa Senado rin inamin ni Rabusa na maging siya ay nakinabang at nabalatuhan mula sa nakupit na pondo ng AFP. Dinidinig ngayon sa korte ang kaso niyang perjury at illegal acquisition of properties. Sherry Torres, nakatutok, 24 oras. Itinanggi naman ni Senador Jinggoy Estrada na ginagantihan niya lang si Angelo Reyes dahil sa pag-amin nito o pag-iwan nito kay dating Pangulong Joseph Estrada noon. Nakatutok si Ruth Cabal. Giit ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, ginagampanan lang niya ang trabaho niya para isiwalat ang katiwalian sa AFP. Di raw niya binabalikan si dating AFP Chief of Staff Angelo Reyes sa pagbaliktad nito noong EDSA 2 na nagpatalsik sa pwesto sa amang si dating Pangulong Joseph Estrada. I never abused my power. I was just exposing the anomalies of the government. And I am not using Colonel Rabusa. So, walang personalan to, trabaho lang. Sa saligang batas, nakasaad na hindi pwedeng makwestiyon o habulin ng sino mang senador o kongresista para sa anumang speech o debate nito sa kongreso o komite. Paniwala ni Estrada, sako pa rin itong tinatawag ng parliamentary immunity ang mga pahayag niya kontra kay Reyes sa hearing noong Huwebes. Nagtakda ng isa pang hearing sa Huwebes ang Blue Ribbon Committee at ayon kay Senator Jinggoy Estrada, marami pang bala ang kanyang testigong si dating AFP Budget Officer George Rabusa. May isang kawan pa nga raw siya ng mga dokumentong pwedeng magamit na ebidensya tungkol sa katiwalian sa AFP. Plano raw ng komiting ipatawag ang lahat ng mga naupong Chief of Staff ng AFP mula pa ng panahon ni dating Pangulong Cory Aquino. So, itutuloy lang niya yung kanyang salaysay at makikita natin kung ganong kalawak at ganong katalamak itong sinasabi nilang problema ng korupsyon sa military. Pero tingin ni Senator Miriam Defensor Santiago, hindi na kailangan ng isa pang hearing. Pwede na raw kasing agad kasuhan sina Reyes at ang dalawang dating Chief of Staff na tumanggap din umano ng pabaon basta't merong nakakita mismo ng krimen. Oras na lumitaw ko sa nanay ko, dapat dyan ay hinugot ko na yung umbilical cord at tinali ko na sa liig ko at nagpakamatay na lang ako. Ganito pala kalaki ang nanakaw nila. Ruth Cabal, nakatutok, 24 oras.
Kaligtasan mo sa Alerto 24. Sa mga driver po dyan, hindi po kami magsasawa sa pagpapaalala na palaging mag-ingat at maging alisto. Kaninang umaga, isa pong pampaserong bus ang nahulog sa bangin sa Old Zigzag Road sa Pagbilao, Quezon. Halos 40 pasahero ang sugatan. Si Lia Manyalak, naka-Alerto 24, live mula sa Quezon. Lia. Mike, 39 nga ang sugatan, kabilang dyan ang 5 bata matapos na mahulog sa bangin ang isang Eagle Star bus dito sa Pagbilao, Quezon. Sa mga oras na ito ay under observation pa ang 18 sa kanila dito sa ospital. Namamaga ang mukha ni Joseph Espinosa, nabagok din ang ulo matapos ang aksidente. Dahil posibleng may namuong dugo sa kanyang ulo, kailangan siyang ipa-CT scan. Umaasa si Joseph sa tulong na pinangako ng Eagle Star bus. Pumunta naman dito yung konduktor kanina. Sabi niya, sasagutin daw nila naman lahat. Sana gawin na lang nila. Tapos sabi ko, Hindi naman makapaniwala si Flor de Liza Misa na makakaligtas siya at ang 1 taong gulang na anak. Mabuti na lang daw at nakapag-isip pa siya. Tinakpan ang una ng anak at binalot ng jacket. Ganon din ang kwento ni Marlon Bernardino na niyakap ang mag-ina, makaligtas lang sila. Bigla pong may pumalabog sa likod. Tapos nung may pumalabog po sa likod, yun mamaya-maya umikot na po yung bus. Tapos nahulog na po pala dun sa bangin na po nahulog. buti po wala nangyari sa anak niyo. Wala naman po, gawa ng nayakap po nung asawa ko. Tapos nayakap ko rin po yung asawa ko. Pero bukod sa sakit ng katawan, may hinanakit pa ang ilang pasahero. Yung pera kong konti, ibalik nila. Saka yung mga gamit na doon sa bus. Binalik yung wallet sa akin, wala nang laman. Galing Ormoc, Leyte at biyaheng Maynila ang Eagle Star bus na may plakang TXP 443 sa gitna ng malakas na buhos ng ulan habang pababa sa pinakahuling bahagi ng Old Zigzag Road. Dumulas ito at sinakop ang kaliwang bahagi ng kalsada bago dumausdos sa bangin na may lalim na 20 talampakan. Swerteng sa lalim na ito, basag-basag na salamin at sugatang pasahero lang ang resulta. Sa investigasyon ng pulis, inaantok ang driver na si Pepito Santiole. Inaantok itong driver. So, nung apakan niya yung preno, na yung kanyang steering wheel, hindi na niya napigil hanggang sa bumangga siya dun sa railings at dumiretso dun sa bangin. Tumakas si Santiole at patuloy na pinaghahanap. Ang konduktor naman nakuna naming umaalis sa ospital at umiwas na rin magpa-interview. Mula taong 2004, hindi bababa sa 7 aksidente na ang naitala sa Old Zigzag Road na kumitil sa may 25 pasahero. Kaya isang municipal ordinance na ang inilabas na nagbabawal sa mga sasakyang 6-wheeler pataas ang dumaan pa dito. Masyado pong ang karsada dito is maliliit at saka protected forest area to. At pinapaalalahanan po natin ng mga driver na mag-ingat po sa paggamit po sa zigzag road. Bandang alas 4 ngayong hapon, iniahon na rin ang bus sa bangin. Mahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to multiple physical injuries ang driver. Nangako na raw ang Eagle Star bus sa mga pulis na makikipagtulungan sila na mahanap ang driver ng naaksidenteng bus. Mike? Maraming salamat, Lia Manyalak. Samantala, pagpapaliwanagin daw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pamunuan ng Eagle Star Transit. Sila po yung operator ng naaksidenteng bus na yon sa Pagbilao, Quezon. Sa mga sandaling ito, tuloy pa rin ang biyahe ng iba pang mga bus ng naturang kumpanya. Nakatutok si Lea Aldiz. Bumibiyahe pa rin ang mga bus ng Eagle Star Transit na Pasamar at Leyte ang ruta. Wala naman daw direktiba sa kanila ang LTFRB na suspendido ang biyahe nila. Ayon sa bus operator, malabong mechanical failure ang sanhi ng aksidente sa Pagbilao, Quezon dahil mahigit 1 taon pa lang ang bus. Bagamat nagpadala na rin daw sila ng mekaniko doon para makatiyak. Yung aming bus na nalagpasan niya na yung mga sharp curves doon sa pinakataas ng Amy. Then ang balita namin, yung last curves na lang doon siya na-overshoot na siguro yung curve. Hindi raw dapat alalahanin ng mga biktima ang gastusin sa ospital. Meron na kaming pinapuntang doon, yung aming field personnel.
to assist doon sa mga victims. Sa nakalipas na 7 taon, di bababa sa 25 ang nasawi sa bahaging ito ng Barangay Silangan, Malikboy, Pagbilao, Quezon, na kung tawagin ay bitukang manok. Di naman bababa sa 300 ang sugatan. Hinihintay daw ng LTFRB ang report mula sa kanilang regional office sa Quezon tungkol sa aksidente. Pagpapaliwanagin daw ang bus operator. Maaari rin daw patawan ng 30 araw na preventive suspension ng Eagle Star Transit habang inaalam ang sanhi ng aksidente. Paalala ng LTFRB sa mga bus operator. Dapat paulit-ulit din nilang sinasabi doon sa mga drivers nila na mag-ingat sa pagmamaneho. Dahil ang obligasyon nila is dalhin ng buhay at saka safe yung mga pasahero nila. Lee Alves, Nakatutok, 24 oras. Kulang sila. Chika Minute! Good evening mga kapuso, Monday na at siguradong excited na kayo sa may init at chikang ihahatid ko mamaya. Pinay singing sensation na si Charisse, inaming may foreign singer na manliligaw. Makakasama kaya niya ang admirer sa kanyang Valentine's Special dito sa GMA? At Hollywood stars Mandy Moore at Zachary Levi, dream come true raw ang pagiging boses ng bidang character sa isang animated movie. Abangan yan at iba pang mga chika, maya-maya lang. Susunod! Eksklusibo, salpukan ng 2 motorsiklo sa John Boulevard. Ayun na, kuna ng CCTV camera. State of calamity idineklara sa barangay San Botas kung saan may 12 namatay sa sunog. Mga nahuling nag-JJ-walking sa Commonwealth Avenue, pinagwalis sa kalsada. Mapapanood natin sa pagpapatuloy ng 24 oras. Dahil sa tindi ng pinsalang dulot ng sunog sa barangay San Roque sa lungsod ng Navotas nitong Sabado, isinailalim na sa state of calamity ang lugar. 12 ang patay, mahigit 500 pamilya ang naapektuhan. Si Cara David, Naka-alerto 24. Sunog na kahoy, pira-pirasong yero, abo. Ito na lang ang makikita sa bahaging ito ng barangay San Roque, Navotas matapos ang sunog gabi ng Sabado. Ayon sa Bureau of Fire Protection, sa bahay ng isang nagngangalang George Milagroso, nagsimula ang apoy. Pero tulad ng iba pang biktima, nakulong din sa loob si George. Hindi nga sila nakalabas dahil yung apoy ay naroon sa kanilang daraanan. At dead end sa likuran nila. So umatras man sila ay wala silang dadaanan. Kung tumuloy naman sila ay nandun naman ang apoy. Depensa ng ina ni George, di raw magagawa ng anak na sadyang manunog. Inihingi ko po rin ng kapatawaran sa kanila na sana naman huwag namang ganoon dahil yung anak ko miski nagkaganon siguro hindi naman magagawang sadyain yan. Inilagay na sa state of calamity ang barangay San Roque, magbibigay ng 1,500 pesos kada pamilya ang lokal na pamahalaan. Nauna nang nagpaabot ng tulong ang GMA Kapuso Foundation. Kabilang sa naipamigay ang relief goods, damit, kumot, tubig, ready-to-eat food at nagpakain din ng mahigit 300 pamilya. Mahigit 200 pamilya ang siksikan ngayon sa mga evacuation center. Samantalang ang iba, mas piniling manatili sa dating tahanan kahit wala ng bubong at dingding. Tataga na lang po namin itong lugar. Kahit po wala ng dingding. Gagawin po. Kasi yung iba naman, ayan, yung mga yero na yan, nakikita nyo naman. Itatagpi-tagpi muna namin hanggat pansamantala, hanggat nakaka-recover. Isinalba nila ang mga pwede pang mapakinabangan, pinunasan at pilit na ibinalik sa dati ang mga huling alaala ng nasunog na tahanan. Inipon rin nila ang mga yero, bakal at mga pira-piraso ng kahoy na pwede pang ibenta. 13 pesos per kilo ang bili ng junk shop na ito sa mga lumang yero katulad na ito. Ito ang inaasahan ni Mang Roman na magsasalba sa kanyang pamilya ngayong nakaranas sila ng trahedya. Sa ngayon, nasa mahigit 50 kilos na yung timbang ng yerong ito. Meron pa? Nang matapos ang timbangan, kumita ng 1,300 pesos si Mang Roman, pambili ng pagkain, tolda at banig. Hindi ito sapat para makapagpatayo ulit ng bagong tahanan, pero kahit papaano, maaari itong simula ng bagong buhay. Cara David, Naka-alerto, 24. Chika Minute!
Malapit na ang pagtatapos ng telenovelang Beauty Queen at sa huling araw ng kanilang taping, patalbugan sa swimsuit competition ang eksena ni Katrina Halili at Iza Calzado. Makichika kay Lars Santiago. Ngayong araw ang huling taping ng soap opera ni Iza Calzado at Katrina Halili, ang Beauty Queen. Nakatakdang kuna ng paghaharap ni Katrina at Iza sa pinakamalaking beauty contest, ang binibining Isla Filipinas. Dito rin ipapakita ang patalbugan nila sa swimsuit competition. Dahil two-piece ang kailangan nilang suot, parehong naghanda sina Iza at Katrina. Sabi ni Kat, nag-crash diet siya simula noong 1 linggo. Pinapajuice ko yung apple. So, yun, like ko iniinom. Nagmi-meal, 1 meal a day lang. Breakfast, tapos apple na lang. Apple or orange po. Tapos, syempre, meron akong mga machine sa bahay. So, ginagamit ko din para mag-type ng skin. Pagkatapos ng kanyang mga commitment kayong linggo, biyaheng Palawan si Katrina para sa first death anniversary ng kanyang lola at para magbakasyon na rin. Bago mag-Valentine's Day siya babalik sa Maynila para magtrabaho. Sabi ni Kat, wala siyang love ngayong Valentine's. Mas nag-mature ako na hindi na yung pansarili yung alam mo yung parang boyfriend, hindi. Mas focus ako, mas gusto ko yung family ko, yung focus ko, mas friends ko, ganun. Masaya naman daw si Kat kahit wala siyang love life. Wala rin daw siyang ini-entertain na manliligaw. Tama na muna yung love life muna. Okay na ako kasi wala na akong time sa kaibigan ko tsaka sa bahay ko. Miss na miss ko na. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Sa pagbabalik ng Chika Minute, Charis, excited na para sa kanyang kauna-unahang Valentine TV special dito sa GMA. Mamaya na yan. Susunod, exclusive. Motorcycle rider at 2 babaeng angkas niya sugatan nang magkasalpukan ng isa pang motorsiklo sa Shaw Boulevard. Mga tumatawid sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, hinuli, pinagwali sa kalsada. At mga pekeng madre, inaresto sa NAIA. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. 2 motorsiklo ang nagkabanggaan sa Shaw Boulevard sa Pasig. Sugatan yung nagmamaneho ng motorsiklo at ang angkas niyang 2 babae na parehong walang helmet. Si Emil Sumangil, naka-Alerto 24, eksklusibo. Kuhang-kuha ng CCTV kung paano tumilapon ang 3 sakay na motorsiklo nang ito'y sumemplang habang papatawid sa intersection sa direksyon patungong EDSA Mandaluyong. Sa kalsada dinampot ang driver at ang 2 babaeng angkas. Nasa kabutihang palad, kahit na unang tumama sa kalsada ang mga muka't ulo, ay mabilis na nakatayo at naglakad patungo sa bangketa na parang hindi na disgrasya. Mabuti rin daw at walang sasakyang bumubuntot sa kanila, kaya naiwasan ang posibleng mas mabigat na disgrasya. Tumanggi lang magpadala sa pagamutan ng mga biktima na pawang nagtamo ng mga galos at sugat sa mukha at braso. Hindi nila napansin siguro sa side mirror niya na may parating na mabilis na isang motor. Kaya anong nangyari po, na sahagi siya ng motor, kaya pumitik yung motor na bigla silang natumba. Ang driver ng motorsiklong nakabangga ng mga biktima hindi naman tumakas at mabilis na tumabi sa gilid ng kalsada saka nakipag-usap. Ang 2 babaeng nakaangkas sa motorsiklo batay na rin sa CCTV video. May mga bitbit na helmet pero nakasabit lamang sa braso. Bukod sa kawalan ng suot na crash helmet ang mga biktima, overloaded din ang motorsiklo. Kung ang Luzon Motorcyclists Federation ang tatanungin, kawalan ng disiplina ang punot dulo ng patuloy na tumataas na antas ng motorcycle accident dito sa Kamaynilaan. Mahalaga rin daw na magsuot ng safety gears gaya ng reflectorized vests, gloves, safety pads at syempre, crash helmet. Actually, mag-uumpisa yan sa mga dealers. Sana bago magbenta sila ng motor, mas gusto ko sana kung screening nyo muna yung mga bibili. Kung qualified ba sila para magmotor o hindi. Emil Sumangil, Alerto 24. Chika Minute! Magiging
Happy raw ang Valentine's Day ni Jean Garcia. Aminado aktres, meron siyang special someone ngayon. Makichika kay Lar Santiago. Isang mahirap pero mabait na ina ang karakter ni Jean Garcia sa Alakdana. Malayo raw sa mga papel ng kontrabidang kinampanan niya sa mga nagdaan niyang show. Isang bagay lang ang pabirong inirereklamo ng aktres. Puro kagat ng lamok at saka ng mga insekto. Mahirap din maging mahirap. Diba? Kasi gubat-gubatan. Tapos yung bahay namin, kubo lang. So maraming daga, ipis, na experience namin talaga. Nakarating kay Jean ang intrigang kumukwestiyon sa pagbibigay kay Luis de los Reyes ng lead role bilang Alakdana. Mabilis namang ipinagtanggol ng mahusay na aktres ang young star. Yan ang kagandahan sa GMA, di ba? Binibigyan nila ng pagkakataon yung mga bago nating artista. I believe in Luis. Magaling naman siya. Nakaka-eksena ko siya at saka mabilis din umiyak. Yung mararamdaman mo siya. So, itong batang ito, watch out for her. Hindi lang si Luis ang ipinagtanggol ni Jean, kundi maging ang kanyang anak na si Jenica Garcia. May mga hindi kasi pabor sa boyfriend ngayon ni Jenica na si Alwin Uytingco. Pero sabi ni Jean, open daw sa kanya si Jen at mabait na bata raw ang boyfriend nito. Nakikita rin daw niyang inspirado si Jenica sa pagtatrabaho sa Bantatay. Mahal niya talaga yung career niya. So, natutuwa naman ako at proud ako sa kanya kasi pag pinanunood ko siya, magaling siya, di ba? Nanay na nanay talaga. Kung sariling love life naman ang pag-uusapan, hindi tinatanggi ni Jean na may lalaking nagpapasaya sa kanya ngayon pero hindi ito taga-showbiz. May kasama na siyang magse-celebrate ng Valentine's Day. Oo naman, I'm happy. Kontento at happy. So, okay naman. Sobrang in love ka rin. Medyo. Alam mo na, di ba? Alam mo na, Kuya Lar? Oo, alam mo na yan. Yes, di ba? Basta masaya lang. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Mamaya sa Chika Minute, international star Mandy Moore binati ang kanyang Pinoy fans. Abangan yan. Walking sa Commonwealth Avenue na tinaguriang Killer Highway, hinuli at pinaglinis ng kalye. 6 na babae na nakasuot madre na pupuslit daw sana patungong Lebanon, arestado sa NAIA. GMA Kapuso Foundation may regalo sa ilan nating kababayan na walang ipin. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras. Sa dami ng nasasagasaan at namamatay sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, pinaigting ng mga otoridad ang no jaywalking policy doon. Ang mga nahuling tumatawid kanina, ayun, pinaglinis sa kalsada. Nakatutok si Victoria Tulad. Walang nagawa ang mga lalaking ito kundi magwalis sa isang bahagi ng Commonwealth Avenue sa Quezon City kaninang umaga. Nahuli silang lumabag sa anti-jaywalking ordinance ng lungsod at bilang kapalit pinag-community service sila. Pero bago na pasunod, tila walang patid ang kanilang reklamo. Ang pagbawalan nila yung mga bus na yan na magpatakbo ng matulin. Hindi, pag nakikita na nila yung tumatawid, tutulinan pa nila. Mang ngayon lang po nila sinabi yun maraming tumatawid. Sana napaga naman po para ma-warningan na bawal tumawid. Ang isang ito nga, sinubukan pang tumakas. Sa visa ng City Ordinance No. 282, hinigpitan na ng Department of Public Order and Safety o DPOS ng lokal na pamahalaan ang panghuhuli sa mga jaywalker. Marami na raw kasing na-aksidente sa Commonwealth Avenue na tinagurian ng ang Killer Highway. Prevention yung amin dito, safety. Meron tayong mga pedestrian footbridge na doon dapat tumawid yung mga tao, ay dapat yun ang gamitin nila. Ilan pa sa dahilan ng mga jaywalker, sira ang ilang footbridge at ang iba, masyado raw malayo. Depensa ng DPOS, nagtatayo na raw ng mga bagong overpass pero hindi raw lahat ng lugar ay malalagyan nito. Kaya nga mga hindi magtatanda, pagmumultahin ng 30 hanggang 100 piso. Kapag naging matagumpay ang proyekto, ipatutupad daw ito sa buong Quezon City. Yung kaligtasan naman ng ating concern dito, yung kaligtasan kasi ng buhay ay mas kailangan nating pairalin kaysa doon sa mga nagmamadali. Victoria Tulad ng Katutok, 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Sa pagdiriwang ng
Oral Health Month sa Pebrero, ang GMA Kapuso Foundation ay magbibigay ng dahilan para ang ating mga kapuso ay muling makangiti. Sa ating pagngiti, madadama ng iba ang ating saya. Mas lumilitaw ang ating tunay na ganda o kakisigan. At higit sa lahat, may papakita ang ating kumpiyansa sa ating sarili. Ngunit, paano ngingiti ng maganda kung wala namang ngipin? Siya si Teresa. Laging nakatakip ang bibig. Akala mo, dala lang ng kahinhinan. Ngunit ang totoo, pilit niyang itinatago ang kanyang pagiging bungal. Pero noon yun. Dahil ngayon, may ngipin na siya. Isa siya sa mga natulungan ng GMA Kapuso Foundation na mabigyan ng libreng pustiso sa ilalim ng proyektong Ngiting Kapuso. Maraming salamat po. Malaking utang na loob ko po sa inyo. Tsaka hindi po dahil sa tulong nyo, baka hindi po ako napag-aral talaga. Siyempre po, hirap po mag-aral ng wala kang ipin, di ba? Kung akala ng marami ay panlabas na kaanyuan lamang ang naapektuhan ng pagkabungal, mas higit pala ang dulot na hirap nito sa ating kalusugan. Pagka tayo wala na pandurog ng ating pagkain, pagsubo natin lunok agad, ang masyadong ma-overload ngayon yung ating stomach, doon naman tayo magkakaproblema. Nagkukulaps ang ating kagat. Nasisira ang ating temporomandibular joint. Pagka nasira yan, nagre-radiate, nagkakaroon tayo ng pain sa ulo at saka back pain. Ang GMA Kapuso Foundation hangad na maibalik ang mga ngiti sa mga labi ng ating mga kapusong pinagtampuhan na ng kanilang mga ngipin. Libreng pustiso para sa unang 150 pasyente ang mabibigyan ng serbisyo. Hinikayat ko po kayong lahat na magpalista po. Sigurado po tutulungan nila kayo. Para po mapasama sa ating proyektong Ngiting Kapuso, tumawag po lamang sa GMA Kapuso Foundation simula bukas hanggang Biyernes para kayo makapagpalista. Hindi nyo na po kailangang magtungo sa aming tanggapan. Ano po? Paalala lang po, ang Ngiting Kapuso Project ay para lamang sa mga walang ngipin. Up and down. Up next, international star Mandy Moore binate ang kanyang Pinoy fans. At Charis abala sa kanyang first TV special kasama ang Kapuso Stars. Umamin ding may foreign suitor. Susunod na yan dito sa 24 Oras. Papayagan ng Department of Labor and Employment na ituloy ang paggawa dun sa gusali sa lungsod ng Makati kung saan 10 trabahador ang naaksidente at namatay nung 1 linggo. Pero yan ay kapag natugunan daw ng developer at ng kanilang mga kongresista ang mga kondisyon na inilatag ng DOLE. Nakatutok si Steve Dailisan. Gusto ng DOLE na magsumite ng kopya ng Construction Safety and Health Program mula sa Construction Project Manager ang Eaton Properties Contractors at Subcontractors, permit to operate ng motorized gondola at ang sertifikasyon na sumailalim sa training ang gondola operator nito bago sila muling payagang ituloy ang konstruksyon. Ayon sa Arlo Aluminum and Glass Corporation, may permit to operate naman daw sila para sa gondola. Pero di naman daw nakasaad sa alituntunin na dapat galing sa TESDA ang sertifikasyon. 3 operator lang din daw ang otorisadong gumamit nito. Hanggang 4 lang. Kung sino yung naka-detail doon, siya lang pwede mag-operate and sila lang ang pwedeng sumakay. At saka definitely, and I'd like to clarify, no, that's why we're emphasizing that it happened on a lunch break because ang dapat ginawa nung time na yun is bababa sa staging area para tanggalan ng power supply. That's why orientation, workers' orientation is so important. They should be aware that, they should know that it's the equipment itself is dangerous, hazardous. So, and it's not used for lifting workers, so they should not be there.
Sa testimonya sa pulisya ni Roel Perez, ang bukod tanging nakaligtas sa trahedya, mula raw 33rd floor sumakay ang 6 na manggagawa. Sa 28th floor muling sumakay ang 5 pa, hanggang sa tuluyang bumigay ang kable ng gondola. Di na raw niya batid ang sumunod na pangyayari dahil nawala na siya ng malay. Nagpapagaling si Perez sa ospital ng Makati. Maliban sa bumigay na gondola, may 4 pang gondola sa paligid ng itinatayong gusali. Substandard rin daw ayon sa Occupational Safety and Health Center ang scaffoldings. We want a detailed finding, no, kung ano yun. So for us to be able to at least comment or comply. Iniutos din ng DOLE na isumiti ang employment record ng mga trabahador para masigurong hindi sila underpaid kesa sa itinakdang 404 pesos minimum wage kada araw. Naglaan ng 750,000 pesos ang DOLE bilang tulong sa mga namatayan. Kung anong maitutulong namin doon sa mga families to look into kailangan ba ng tulong ang mga bata or are there already adults where we can provide training so that they can also be employed, and are the wives also keen in starting a small business? Ngayong hapon, balik sa pinangyarihan ng insidente ang Soko para mangalap ng karagdagang ebidensya. Binibigyan ng DOLE ng hanggang Biyernes ang Eton Properties, mga contractor at subcontractor nito na isumite yung mga dokumentong kinakailangan para maitama yung mga napuna nilang paglabag. Saka pa lamang daw aalisin ang temporary suspension order sa konstruksyon ng gusaling ito. Hiwalay pa riyan ang suspension order na ipinato naman ng Makati City Government at ang tinutumbok na investigasyon ng pulisya para matukoy kung sino ang tunay na may pananagutan sa naganap na aksidente. Steve Dailisa, nakatutok, 24 oras. At sa puntong ito, meron po tayong kakaibang balita tungkol sa kakaibang estilo, mga kapuso. Bistado po ang 6 na babaeng nagpanggap na mga madre at tumangkas silang pumuslit patungong bansang Lebanon. Mahigpit pong ipinagbabawal ang pagpunta ng mga OFW sa Lebanon dahil sa kaguluhan doon. Nakatutok si Mark Sembrano. Aakalain mong madre ang 6 na itong nakahabito, pasakay ng eroplano pa Hong Kong nitong Huwebes. Ang pakilala, mga missionary raw sila mula sa isang simbahan sa Baguio. Pero nagduda ang immigration officials dahil hindi maayos ang pagkakasuot ng habito. Tawag pansin din ang kanilang suot na makulay na sapatos at handbag. Sa secondary inspection, lumabas na hindi totoong missionaries mula sa isang simbahan sa Baguio ang mga babae. Hanggang sa umamin ng isa sa kanila na papunta sila sa Hong Kong para kumuha ng flight pa Lebanon kung saan may naghihintay daw na trabaho. Sa ngayon kasi, may ipinatutupad na deployment ban sa Lebanon. Bagamat itinuturing din ng Interagency Council Against Trafficking na biktima rin ng mga babae, maaari pa rin silang makasuhan. You may be charged with violation of obstruction of justice. And you may also be charged with other forms of swindling, other deceits, because of we are studying into the possibility, the aspect of deceit or fraud. Kinundina ng Association of Major Religious Superiors ang paggamit ng sagradong habito. Ayon kay Mother Mary John Mananzan, sana'y hindi ito gamitin sa illegal na gawain. Hindi dinitine ang 6 na babae, pero tinutugisan ng mga otoridad ang kanilang recruiter. At payo ng yakat, huwag basta magtitiwala, lalo na kung trabaho sa ibang bansa ang inaalok. Siguraduhin mo ng rehistrado sa DOLE ang recruitment agency at idaan sa legal na application process ang inyong papeles para hindi mapunta sa wala ang pinaghirapang pera. Mark Zambrano, nakatutok, 24 oras. Up next, international star Mandy Moore binate ang kanyang Pinoy fans. At Charis, abala sa kanyang first TV special kasama ang Kapuso Stars. Umamin ding may foreign suitor. Susunod na yan dito sa 24 oras. Ngayon, ang singer at Hollywood actress na si Mandy Moore sa promotion ng kanyang Disney animated movie na Tangled. Siya ang boses ng bidang character na si Rapunzel. Kasama niya sa movie ang actor na si Zachary Levi as the voice of Flynn Rider, ang lalaking magbibigay ng adventure sa buhay ni Rapunzel. Sa interview ng GMA News stringer sa Hollywood na si Janet Nepales, inamin ng dalawa na dream come true daw ang project na ito. Nagpaabot pa sila ng greetings para sa Pinoy fans. Hi, everybody in the Philippines. Hi, everyone in the Philippines. It's sort of a dream come true to be voicing a Disney princess. It's still almost difficult for me to completely wrap my head around.
Nasa bansa ngayon ang international Pinay singing sensation na si Charis para mag-shoot ng Valentine TV special dito sa Kapuso Network. Sa exclusive one-on-one interview sa kanya ni Nelson Canlas, may ikinwento si Charis tungkol sa kanyang foreign suitor. Wala naman akong pakitaan. Mabilis ang sagot ni Charis tungkol sa kanyang manliligaw sa Amerika. Ayon sa mga malalapit sa Pinay International Star, isang baguhang foreign singer daw ang masugid na manliligaw ng dalaga. Ano lang, text. Paano nagpapakute? Ganun lang? Ano lang, iwan ng voicemail. Wow. Sabi ko pwede daw lumabas. Hindi naman. Hindi naman. May ganun na lang, nakangiting, hindi naman. You don't go out on dates? Hindi pa po ako nakikipag-date. Narito si Charis sa Pilipinas para sa Valentine TV special na gagawin niya para sa Kapuso Network. Siyempre, excited siya dahil first time niya raw magkakaroon ng sariling TV special sa career niya. First of all, gusto ko nang magpasalamat of course sa GMA for giving me chance na magkaroon ng sariling special. Kasama niya sa Valentine TV special sina Ogie Alcacid, Michael V, Rachel Ango at Elmo Magalona. Ikaw yung namili ng ibang songs. Ano-ano mga pinili mong songs? Actually po, yung mga ibang songs naman po doon, mga usual na kinakanta ko noon, pero nagdagdag ako ng mga new cover songs. Anong special? Na, kakanta ko ng Bruno Mars song. Syempre, hindi naman mawawala, nandun yung mga Beyonce songs. Nandun din yung yung kinanta ko sa Glee, nandun yung mga ibang songs na kinanta ko nung na-discover ako, to Oprah, ganun. May mga birit. Siyempre, may mga birit yan. Syempre, hindi naman mawawala yun. Nandun yung Nelson Canlas updated sa Showbiz Happening. Yan ang mga buena mano kong chika this week. Tutok uli bukas. Ako po, si Pia Guanyo. Mel? Salamat, Pia. Lusot na sa committee level ng Kamara ang Responsible Parenthood Bill. Pero ang giit na mga tutol dito, gaya po yan ng Simbahang Katoliko, hindi pa raw dapat magdiwang ang mga may akda. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ito na ngayon ang magiging titulo ng isa sa mga pinaka-kontrobersyal na panukalang batas sa ilang beses na ring pinagdebatehan sa Kamara. Pinag-isa ng House Committee on Population and Family Relations ang 6 na bersyon ng Responsible Parenthood Bill. Pero kahit bagong titulo, naririyan pa rin ang ilang kontrobersyal na probisyon nito. Tulad halimbawa ng pagsulong ng modern methods ng family planning kabilang ang artificial methods at ang paglalagak ng pondo para sa mga ito at ang age-appropriate reproductive health and sexuality education na ituturo mula grade 5 hanggang 4th year high school. Kanina inaprobahan na ng komite ang consolidated bill. It's more on responsible parenthood. Yun po ang importante sa lahat na at least particularly those who are less privileged, members of the society, mga nasa rural areas, na they really depend upon government to guide them to be responsible. Itong matatouch, I believe, ng bill na ito. We expect that this bill will reach the plenary by mid-February. And that's a good Valentine gift to our Filipino people. Inasahan na raw ng Simbahang Katoliko ang pagpasa ng komite sa panukala. Pero wag daw muna magdiwang ang mga may akda. This new substitute bill is so alien against all the ideals and aspirations that are expressed in the Constitution. No way it can override the Constitution. Kasabay ng paglusot sa komite ng kontrobersyal na panukala, naglabas din ng pastoral letter ang CBCP na pinamagatang Choosing Life, Rejecting the RH Bill. Tinawag nila itong moral corruption na ugat ng lahat ng uri ng corruption. Kaya dapat daw itong tutulan. It's not that we are calling the Filipinos to go on demonstrations. As a matter of fact, before, the church did not call for demonstrations. It is just the people's reaction to the position of the CBCP calling for morality in public life. Nakalusot man sa komite, inaasahang dadaan pa rin sa mainit na debate sa plenaryo ang panukala bago tuluyang maisabatas. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. At yan po ang mga balita ang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala mula sa tahanan ng katotohanan. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Walang bahid politika. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.